Sa kanilang paglalakad papuntang paaralan, nagbibiruan sina Tamara at Ever tungkol sa kani-kanilang crush. Habang abala si Tamara sa pagreklamo tungkol sa pagiging antisocial nila, pilit siyang pinatitigil ni Ever pero huli na. Nabundol ng kotse ang isang bisikleta at tumilapon si Randall sa basurahan. Galit na galit siya at nagsimula ng litanya, ngunit natigilan agad nang makita si Tamara. Papalapit na siyang magtanong kung pwede siyang manligaw pero bigla siyang tinamaan ng slushy. Si Danny ang nagtapon nito habang nagmamaneho kasama ang kaibigang si Hunt at ang nobyang si JC. Bastos ang ugali ng tatlo, ngunit sinikap pa ring maging magalang ni Tamara sa kanila dahil desperado siyang maging sikat. Gusto sanang isakay ni Ever si Randall pero tumanggi si Tamara. Sa paaralan, naghahanda na ang klase para sa field trip. Kinumpis ka ng teacher na si Lorenzo ang lahat ng cellphone at pinagtawanan si Ever dahil wala siyang dala. Nagbiro rin si Lorenzo na kukunin pati ang telepono ng driver na si Wayne, pero hindi natuwa si Wayne. Bago sila umalis, nagbigay si Lorenzo ng corning talumpati tungkol sa paglapit sa kalikasan. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, napagtanto ni Lorenzo na maling daan ang tinatahak ni Wayne. Nagkaroon sila ng pagtatalo at hindi napansin ni Wayne ang harapan. Biglang may nabundol ang bus at kumalat ang dugo sa windshield. Sa kaguluhan, bumangga ang bus sa bakod at gumulong sa burol. Huminto ito ngunit nagkauntugan ang mga estudyante at nagsuka pa. Nabali ang ilong ni Jay, pero pinayuhan lang siya ni Lorenzo na takpan iyon. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa gubat at nagsimulang yumanig ang bus matapos itong hampasin. Biglang naglabas ng alarma ang radyo mula sa Office of Civil Defense na nagsasabing may chemical attack at kailangang lumikas. May tumama sa bintana at may dugo. Isang tao ang lumitaw sa pinto at gustong buksan ni Lorenzo sa kabila ng pagtutol ni Wayne at ng mga estudyante. Nang buksan niya ito, biglang tumalon ang tao at kinagat ang mukha ni Lorenzo, isang zombie pala. Nagkagulo ang mga kabataan at nagtangkang tumakas sa emergency exit. Natapilok si Candace at natapakan pa siya ng iba, dahilan para siya'y duguin. Inatake ng zombie si Lorenzo at sinimulang itapon ang mga kabataang hindi agad nakatakas. Hinawakan ni Ever si Candace pero huli na hinila siya pabalik ng zombie. Tumakbo si Ever sa gubat at halos maligaw sa makapal na ulap, pero sa huli ay nakarating siya kay Tamara. Sa tunog ng mga ungol sa malayo, nagdesisyong magkasama silang maglakad at nakakita ng isang gusali. Tumakbo sila papasok, ngunit nadulas si Danny sa dugo at bumagsak sa bituka ng kabayong patay. Nadiri ang lahat kaya't naglakad siyang mag-isa. Nakahanap pa sila ng isa pang gusali na may mga ingay at nagbabanggaan. Napilitan silang pumasok sa kabila ng panganib. Nag-aaway pa rin ang grupo at ayaw maniwala ni Danny sa zombies. Nagtago sila sa gusali at nagsimula ng maghanap ng mga armas. Sa isang madilim na silid, may creepy na stuffed animals at kandila, pero may ilang gamit ding napakinabangan. Nagbarricade sila ng mga bintana at pinto. Habang inaayos ang bintana, may nakita si Tamara sa labas at may narinig siyang sigaw. Nagulat siya nang bastusin siya ni Hunt. Napansin ni Steven na kinakabahan si Ever at nangakong poprotektahan siya dahil daw sanay siya sa tabletop games. Pinag-usapan nila ang kabastusan ng mga sikat at sinabihan ni Randall si Ever na baka maagaw si Tamara ng mga yon. Samantala, kinukumbinsi ni JC si Tamara na sumama sa grupo nila. Nang matapos ang paghahanda, may narinig silang boses ni Candace. Gusto siyang iligtas ni Ever pero pinigilan ni Randall dahil may zombie sa tabi ng pinto. Nang mawala ang zombie, lumapit ito sa isang van kung saan sumasayaw si Ken. Nang lumundag ang zombie mula sa van, binuksan ni Ever ang bintana at tinawag si Candace. Habang tumatakbo si Candace, sinubukan ni Ever buksan ang pinto pero walang tumulong. Tinadyakan ng zombie si Candace at inumpog ang kanyang ulo. Dumating si Wayne na mutated na at sinuntok ang pinto. Pinatumba ng mga zombie ang pinto gamit ang katawan ni Candace. Nagsimulang tumakbo ang mga kabataan at nagtago sa isa pang kwarto.
Hirap silang isara ang pinto dahil pinipilit ito ni Wayne pero nalock rin sa huli. Sa liwanag, nakita nilang may graffiti sa pader at glow sticks, isang rave pala ang naganap doon. Napasigaw si G nang may matamaan siya, si Ryan pala yon, kaklase nila. Ikinuwento ni Ryan na ang ibang estudyanteng inatake at biglang nag-iba ang ugali, senyales ng impeksyon. Patuloy pa rin sa pagtanggi si Denny. Biglang bumukas ang likurang pinto at dumating ang mas maraming zombie. Pinilit nilang hanapin ang daan palabas at may nakitang butas si Randall sa pader. Pinalo niya ito hanggang mabuksan. Naiwan si Hunt sa kortina, sinusuntok ang zombies at humihingi ng tulong. Dumating si Denny at sinubukang iligtas siya pero nawala si Hunt sa dami ng zombie. Si Ryan naman ay hirap dumaan sa butas dahil malaki ang katawan. Tinulungan siya ni Ever at nahulog din siya. May zombie na tumalon sa kanya pero dumating si Denny at sinagip siya. Nagpatuloy ang grupo sa pagtakbo at napunta sa kwarto na puno ng mannequins at clone dolls. Nagsimulang umiyak si Denny dahil sa pagkawala ni Hunt at sinisi si Ever. Napansin niyang ang mga mannequin ay kamukha nila na paghandaan silang saktan. May nakita silang mural ni Randall bilang bayani. Dumating ulit si Wayne at inatake si Tamara. Tinulungan siya ni Randall at sinaktan si Wayne ng husto. Sa mga gamit ni Wayne, nakita ni Ever ang mga iligal na substansyang tinake niya. Biglang nanghina si Denny at nagpakita ng sugat, na-inject siya ng zombie. Sinabing pupuntahan niya si Hunt. Habang umaakyat, nagalit siya ng maling pangalan ang tawag sa kanya ni Ryan. Nagrant siya hanggang sa dumating si Wayne at sabay silang nahulog sa bintana. Inakala ng lahat na patay na sila. Umiiyak si G at sinabi ni Ryan na dati namang mabait si Denny. Biglang nabuhay si Denny at tumakbo. Nagplano na sina Ever na kunin ang atensyon ng mga zombie at lumabas sa kabilang pinto. Gumamit siya ng paint cans at lighter para gumawa ng apoy. Tumakbo siya palabas kasama si Steven. Sa bus, nakita nila ang katawan ni Lorenzo at ang mga sirang cellphone. Na-realize ni Ever na wala ring saysay ang plano. Biglang tumunog ang radio at nakita niya ang emergency tape. Ibinunyag ni Steven na set up lang lahat. Ininject-an niya si Ever at lumitaw si Randall, pinupuri siya. Nag-flashback kung paano nagplano si Randall at Steven. Si Chip, na zombie, ang tumulong at siya rin ang pumatay kay Lorenzo. Naalala ni Ever na nakita si Chip malapit sa bus. Ang lahat ng estudyante ay ininject-an ng green substance para gawing mabagal at sunod-sunuran. Si Wayne pala ang sumira ng mga telepono. Nag-aaway ang tatlo sa loob ng bus at natanto ni Ever na humihingi ng tulong ang zombie noon. Inihayag ni Chip na oras na para tapusin ito. Nagtakip siya ng glove na may mga injection at lalong natakot si Steven. Binalak ni Randall na patayin lahat para hindi makulong. Si Ever, kahit paralisado, sinubukang gumapang. Inalala niya ang kanyang ina at nagliyab ang kanyang determinasyon. Binangga niya si Chip at pinukpok ng boombox hanggang mawalan ng malay. Sa building, sinira ni Randall ang plano nilang diorama. Nang ipakita ni Steven ang kulungan ng mga biktima, binigyan niya ito ng injection. Pagkatapos, bumalik siya kay Tamara at sinabing patay na si Ever. Nang mag-ingay ang kulungan, sinabi niya sa grupo na mga zombie ang naroroon at dapat patayin. Nilabas niya ang mga armas at binuksan ang pinto. Biglang dumating si Ever at sinarhan ulit ang kulungan. Ibinunyag niya ang buong plano. Pinalo ni Tamara si Randall at nahulog siya sa kortina na nagtatago ng mural ng kanyang pangarap. Sinubukan siyang atakihin ni Steven pero nilamon siya ng mga estudyante sa kulungan. Sinugod ni Randall si Ever pero binigyan siya ni JC ng crowbar at pinrotektahan siya. Inatake ni Randall si Tamara pero dumating si Denny para saluhin ito. Ibinalik ni Ever ang crowbar kay G at tinapos nito si Randall. Nang bumangon pa si Randall, pinukpok siya ni Ever gamit ang espada. Makaraan ng ilang oras, nakatali sina Steven at Randall sa labas. Naging maayos na ang lahat. Niyaya ni Ryan si Danny, na tinawag na niyang Daniel, at nagkasundo na ulit sila.
Nagtaka si Hunt at inamin ni Danny na dati silang magkasama sa Fat Camp. Naging magkakaibigan na ang lahat, popular man o hindi. Nagbati rin sina Ever at Tamara. Inilabas nila ang katawan ni Chip at inayos ang boss. Biglang sumigaw ang lahat ng magising si Lorenzo. Ilang linggo ang lumipas, inalok ng isang guro sina Steven at Randol ng trabaho para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante.